Hello po kayang Gaw! Bago namin simulan ng kwento, meron po kaming balita para sa inyo. Para makapaghatid po kami ng mas marami pang kwento para sa inyo, ito po ang aming ikalimang channel, ang Miss Pinky Aswang Stories. And sinisigurado po namin na magaling din ang narrator dito and magagaling din yung mga dramatista dito. Kaya please supportahan nyo po and i-welcome sila dahil ready na po silang mangyanggaw ngayon. And guys, please, huwag niyong kalimutan i-hit yung like button na yan. And please subscribe bilang suporta sa aming channel. Maraming salamat kay Anggaw. Magandang hapon sa inyo, mga solid kayanggaw. Lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa aking kwento ngayong araw. Pati na din sa tagapakinig ng inyong channel. Sa buhay ay totoong mas madalas natin maalala ang masasakit na pangyayari kaysa masayang karanasan dahil na rin siguro sa malalim na sugat na iniwan nito sa ating nakaraan. Katulad na lamang ng peklat dito sa aking dibdib. Sa ginhawa na nakamit, hindi ka sigurado kung ano ang pait na kapalit. Upang lubos ninyong maintindihan ang aking mapait na nakaraan, ay hayaan niyong isaysay ko ang aking karanasan. Ako, si Asher, at ito ang aking kwento. Linda, mahal. Gising ka nga, mahal. Ano ba kasi yun, Asyong? Masakit eh. Aray, Oh, ano masakit sa'yo? aray. Saan, mahal? Asan ba ang masakit? Sabihin mo, pinapag-alala mo naman ako. Dito oh, Asan dyan? sa puwet. Ang sakit na ng puwet ko eh. Umayos ka nga. Abay, hindi ko naman kasi inaasahan eh. Ang layo pala ng bukid nun. Iangap din na ng puwet ko kakaupo eh. Ang ginaw pa ng bus. Ba't ba kasi ang lakas ng aircon? Eh parang hindi na to bus eh. Ipakiramdam ko refrigerator na to, mahal. Eh ano ba yung tingin nila sa atin? Hotdog o kaya tosino? Naliligas na ako oh. Tumahimik ka nga, mahal. Natutulog ang ibang pasahero. Mabuti pa itulog mo yung puwet mo. Istorbohin mo pa ako na isang beses. Makakatikim ka sa akin. Opo, master. Tatahimik na. Iangap di lang talaga kasi ng puwet ko eh. Nandito na tayo. Naglaway pa nga ang matanda. Mahal naman. Huwag mo nga akong asarin ng ganyan. Eh kahit matanda na ako, may asim pa din kaya to. May asim nga. Asim ng muka. Ay, ewan ko nga sa Panginoon. Binigyan nga ako ng asawa. May lahing Amazona naman. Sasakay daw tayo ng tricycle pagkababa natin ng bus. Okay. Parang wala akong makitang tricycle, mahal. Tricycle! Ayun, mahal oh. Uy, tricycle, dito ano? Oh, saan ho kayo? Sa Sitio Piaya kami. Eh, magkano bang pamasahe papunta ron, Totoy? Ay, tara ho. Iatid ko na ho kayo. 50-50 lang po bawat isa sa inyo. Eh, malayo-layo din ho kasi yun. Tapos, medyo lugi sa gasolina kasi kayong dalawa lang yung pasahero eh. Ay, aba sige. O tara na, mahal. Eh, bago lang ho kayo rito? Oo. Taga Maynila talaga kami. Eh, may binili kasi kaming lupa na palayan dyan sa Sitio Piaya. Ah, kayo pala nakabili ng lupa ni Mang Herman. Eh, balita ko, nagkaroon daw ho yun ng acute ulcer kaya kailangan ng agarang operasyon. Eh, malakas din kasing uminom yun eh. Eh, kilala mo pala ang may-ari ng palayan, Totoy. Tomas na lang po. Tomas na lang po ang itawag niyo sa akin. Taga Sitio Piaya din ako. Eh, malapit lang ho doon sa palayan yung bahay ko. Abay, ilang taon ka na, Tomas? 23 anyos ho. Matanong ko lang po, magkano ho yung bili niyo dyan sa lupa ni Mang Herman? Eh, ang sabi kasi, mura lang daw ang benta ng lupa para sa agarang operasyon niya. Mga kulang-kulang sigurong abot niyo ng 150. 150? 1,000? Eh, parang ganun na nga.
okay na din yun. Maganda ang pwesto ng palayan kasi maluwag din ang bakuran. Abay, pwede nyo rin gawan ng poultry o mag-alaga kayo ng kambing o baka. Yun nga talaga ang plano ko para kahit papano mabawi yung perang pinambayad sa lupa. Ayan, nandito na ho tayo. O ito na ang pamasahe, Tomas. Maraming salamat ha. Ay, sobra po ito ng 50. 100 lang po ang bayad para sa inyong dalawa. Ay, naku. Tanggapin mo na lang yan, Totoy. Ay, Tomas. Pasobra ko na yan. Alam kong mahal ang gasolina ngayon. At para saan pat magiging magkapit-bahay din tayo rito. Medyo kakapalan ko na ho ang mukha ko. Tatanggapin ko na talaga to. Mabuti na din ho to. Pandagdag ng panggasolina. Maraming salamat po ha. Sa susunod po ulit. Mukhang may kaibigan ka na kaagad, ha? Oo naman. Mabuti na rin yung ganoon, mahal, para may mapagtanong-tanungan din tayo dito. Huwag ka lang talagang magiinom dahil ipalulunok ko talaga sa'yo pati bote ng alak. Naku, hindi mahal no. Magbabagong buhay na talaga ako dito. Lasinggero noon. Masipag na magsasaka na ngayon. Ayusin mo lang talaga. O siya, tulungan mo nga ako rito sa pagbuhat ng ating mga bagahe. Oh, heto na nga ho, kamahalan. Ay, teka. Bakit basa tong isang bag mo? Ano to? Amoy... amoy langis? Naku, isinarado ko yan na maayos Hala mahal, hindi kaya may nakasalubong tayong aswang kaya kumulo yung langis? Doon sa bus, hindi kaya may nakasakay din doon na aswang? Ay, alam mo, kung ano-anong kwentong aswang na lang talaga yung isinisiksik mo sa utak mo. Alam mo, ang daan papunta dito kasi sobrang lubak. Baka natabangi ang bag mo. At naalog-alog pa sa tricycle. Talagang matatapon yan. Halika nga, pasok na tayo. Hala ka, tingnan mo nga mahalo, ang linis sa loob. Ano? Kinutuo talaga ng mga anak ni Mang Herman na gilinisan nila ang bahay para sa ate. Karay! Huwag mo nang ipasok yung sapatos mo. Uparin mo yan. Madudumihan mo yung saigo. Ang tamad mo pa naman maglinis. Eto na, hubarin na po. Ikaw talaga. Ilagay mo yung gamit doon sa itaas, mahal. Nang makarating ako sa ikalawang palapag ng bahay, ay doon ko nakita ang kabuuan ng lupa mula sa terrace nito. Malawak ang bakuran ito, kagaya ng sinabi ni Tomas. Para talaga akong hasyendero na nakatingin sa maluwag na sakahan at nasabi ko sa sarili na dream come true ang mga bagay na tinatamasa ko sa mga panahong iyon. Sino ba naman ang hindi mapapa-dream come true, hindi ba? May malawak na lupa ka na, may bahay ka pa. Asyong, mahal, nailista ko ng lahat ng bibilhin natin sa sakahan. Tingnan mo nga at baka may nakaligtaan pa akong ilagay. Patingin nga. Pako, pataba, sprayer. Okay na to. Ito na lahat ng kinakailangan natin. Anong oras mo dadaan dito si Tomas? Talagang malapit na kayo sa isa't isa, ha? Mga alas 8 daw, mamamasada na siya. Kaya nandito na yun maya-maya. Sigurado ka bang hindi niya nakalimutan na may usapan kayo? Ano ba kasing sinabi mo sa kanya kahapon? Huwag ka na nga kasing mag-alala, nandito na nga yun. Oh, tignan mo, si Tomas na yan, oh. Mga asyong, sakay na! Totoy, Tomas! Ang gara ng dapit natin ngayon, Saan ba punta mo? May pupuntahan lang ho ako saglit pagkatapos ko kayong ihatid dun sa palengke. Pero wag ho kayo mag-alala. Babalik din ako para makasabay din kayo pa uwi. Doon sa dati kong tambahay ng tricycle. Doon na lang po ako tatambay. Sige. Mabuti yan kasi kung ibang tricycle yung sasakyan namin at magpapahatid kami dito doble ang singil. Ang bahal ng bayad. Ay naku ho. Ganyan talaga ang ibang driver dito. Ang mahal makasingil sa mga pamasahe pero hindi mo din kasi masisisi baka matindi lang ang pangangailangan. Tama ka nga dyan. Sa mahal ng bilihin ngayon, naku, kukulangin talaga ang budget mo.
Buti po kayo Mang Asyong at hindi pa kayo nagkakaanak ni Aling Linda. Mas mahirap ngayon kapag may bubuhayin ka pa na anak. Sa totoo niyan, medyo hirap kaming magkaanak dahil may PCOS yung asawa kong maganda. Patingin nga ng baby face kong asawa. Tigilan mo nga yan, Asyong. Mahal, nakakahiya. PCOS? Ano po yun? Kondisyon niya ng misis ko. Marami daw bukol yung matres niya, kaya nahihirapan kaming magkaanak. Pero isinasadyos na lang namin yun. Ibibigay din yun ng Diyos pag sa tingin niyang handa na kami. Sa lahat naman ng bagay, talagang Diyos lang ang nakakaalam sa ating kapalaran. Sa ilang linggo naming pananatili doon, ay naging malapit na din kami ni Linda kay Tomas. Naging suking tricycle din namin ito sa tuwing may bibilhin kami sa bayan. Hindi mahal magpabayad ng pamasahe si Tomas, kung kaya't mas gusto namin mag-asawa sa kanya sumakay. Nakakatipid din kami sa gastusin kahit papaano. Asyong, mukhang matatagalan pang bumalik si Tomas. Asa na ba kasi yung batang yun? Baka may pinuntahan lang at napasarap ang usapan. Ikaw naman baka pabalik na yun. Maglibot-libot muna tayo. Pag ako hindi nakatiis, lalakarin ko na lang yung daan pa uwi. Tara doon. Masarap daw ang luto ng karinderyang yan. Kain tayo doon. Baka maya-maya, kagatin mo pa ako. Bakit ba kayong mga babae pag nagugutom, hindi kayo nagsasabi? Nagagalit ka ba dyan? Gutom lang naman yan Siguraduhin mo lang na masarap dyan. Dahil kung hindi, sa iyo ko isasaksak ang tinidor. Masarap dyan, promise mahal. Ikaw pumili ng gusto mong ula. Mas masarap pa naman ang mga luto ko dito. Kung kailan nakakatatlong kanin ka na tsaka ka magmamaktol na hindi masarap. Ay nako, babae talaga. Asong, tingnan mo nga yung bata. Saan? Yun bang batang nasa labas? Kanina pa yan nakatingin sa atin. Tingnan mo, ang dumi ng damit. Asan bang nanay niyan? Kawawa naman. Teka, dyan ka lang. Kakausapin ko baka nagugutom yan. Mabuti pa kasi kanina ko pa rin napapansin na parang tinataboy siya ng mga tindera. Baka nagugutom lang yung bata. Psst! Bata! Ako po? Oo, ikaw! Anong pangalan mo? Boyet po. Oh, Boyet. Ikaw lang ba mag-isa? Asan yung mga magulang mo? Wala na po akong magulang. Ilang taon ka na ba? 10 taong gulang na po ako. Gusto mo bang kumain? Naku po, wala po akong pera. Hindi po ako kakain, pasensya na po sa istorbo. Sino ba nagsabing ikaw ang magbabayad, bata? Tinatanong kita. Gusto mo bang kumain? Opo sana. Kahit tira na lang po ninyo, okay na po sa akin. Halika na dito. Sama ka sa akin at o-orderan kita ng pagkain. Boyet palang pangalan mo. Taga saan ka, Boyet? Taga Piyaya po ako. Piyaya? Doon din kami nakatira. Asan ang magulang mo? Bakit wala sila dito? Namatay po sila dahil sa trangkaso po nung lockdown dito. Mga kamag-anak mo? Wala po akong pera para makontak sila tapos hindi ko po alam ang buong pangalan ng mga kamag-anak ko. Bakit? Hindi ka ba sinabihan ng magulang mo? Nag-aral ka ba? Hindi po ako nag-aral. Teka, marunong ka bang magsulat, magbilang o kaya magbasa? Hindi po. Ang natatandaan ko lang po, ang tawag sa akin ng mama at papa ko, Boyet. Hindi ka ba lumapit sa DSWD? Naku, wag po. Ayoko po doon. Gusto ko po sa bahay namin umuwi. Hindi ka naman namin ihahatid sa DSWD pero paano ka nakakatawid sa pang-araw-araw? Nanlilimos lang po ako tapos minsan po nagpapatulong ang mga namimili na kargahin ang mga pinamili nila tsaka isasakay sa tricycle. Magkano naman ang bayad nila sa'yo pag ganon? 10 piso po. 10 piso? Ay, Bakit po? bata, gusto mo ba ng trabaho? Opo. Gusto ko po yun para may pambili po ako ng ice cream o kaya bubble gum po. Pumunta ka sa palayan ko sa Sitio Piaya.
Hanapin mo ako doon. Doon po ba sa dating tinitirhan ni Mang Herman? Mismo. Hintayin kita bukas doon. Ay sige po, pupunta po ako doon. Aling Linda, mga asyong! Nandito lang pala kayo. Magtatambay pa sana ako doon sa pasadahan pero nakita ko kasi kayo dito kaya pinuntahan ko na lang kayo. Ano, tara na? Uuwi na tayo. Sige bata, mauna na kami. Hintayin kita bukas sa palayan ha. O miss, bayad na tong pagkain ng bata. Patapusin niyo na lang siya kumain. Sino ho yun, mga asyong? Aalokin ko siya bilang tagahigib sa palayan. Nang may katulong din si Linda sa gawaing bahay. Trabahante sa palayan ba? Parang ganon. Papasukin niyo naman din po ako, mga asyong. Baka may bakanting posisyon ka pa dyan sa sakahan mo. Pandagdag kita lang. Oo ba? Malakas ka sa akin eh. Punta ka bukas doon sa sakahan. Mas mabuti na rin na may katuwang ako sa pagsasaka. Ay, teka lang. Alam mo pa kung paano magsaka? Abayo naman po, mga asyong. Laking bundok to. Easy lang yung pagsasaka na yan. Kahit pa mag-araro ko na nakapikit, kere ko yan eh. Sa mga sumunod na linggo, ay umaayon ng ihip ng hangin sa aming mag-asawa. Sa tulong na rin ni Tomas at Boyet, ay napagaan na rin ang mga gawain sa sakahan. Parang pamilya na rin ang turing namin sa kanila. Lalo na si Boyet. Aaminin ko na nabawasan din ang pagiging mainitin ng ulo ni Linda simula nang namasukan sa amin ang bata. Ngunit tulad ng gulong, ang buhay minsan nasa ibabaw ka, minsan naman nasa ibaba. Sasalakayin ka ng pagsubok sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Kung mamalasin ay halos ikamamatay mo pa. Aba, Boyet, gumagaling ka lalo ha. Ang linis na ng bakuran. Oo naman po. Ako pa. Ano pa pong ipapagawa niyo, Aling Linda? Ayos ah. Dati nagpapaturo ka pa sa akin ng mga gawaing bahay. Ngayon, ikaw na naghahanap ng ipagagawa sa'yo. O siya, tulungan mo na lang ako sa pagluluto. Ikaw ang magsasaing ng bigas. Kaya mo ba yon? Kayang-kaya pa po. O anong ganap dito ng misis ko? Mang Asyong, magluluto po kami ng palangalian ni Aling Linda. Ako yung magsasaing at siya naman po sa ulam. Tapos na po kayo ni Kuya Tomas? Hindi pa pero patapos na din yun. Huwag ka namang masyado magpapagod, mahal. Magpahinga ka naman paminsan-minsan. Hindi ako ang dapat mong pagsabihan yan, mahal. Si Tomas, grabe ang lakas din ng batang yan. Para bang hindi tinatablan ng init at pagod. Oo nga, pansin ko din, mahal. Kahit gaano kabigat ng trabaho, parang wala lang sa kanya. Ay, pasalamat talaga ako na siyang naging katuwang ko sa pagsasaka. Dapat lang talaga, mahal. Mga Asyong! Mga Asyong! Mga Asyong! Asyong? Ano yun? Si Kuya Tomas po yun ah. Teka lang, huwag kayong lumabas. Dito lang kayo titignan ko kung anong nangyayari. Boy, samahan mo si Linda. Opo. Dito lang po ako kasama ni Aling Linda. Asyong, mag-ingat ka. Baka may kung anong mapangalib na hayop ang nandoon o kaya ahas. Babalikan ko kayo rito. Mga Asyong! Mga baging Diyos, ano to? Mga Asyong, ilalagay ko sana ang sako na pataba na pinalipat mo nang makita ko to. Nakakaawa yung sinapit ng kambing mo. Ay naku, sinong may gawa nito? Hindi sino, Mang Asyong, kundi ano? Walang taong kayang gumawa ng ganyan. Anong ibig mo sabihin? Hindi kaya may pagala-gala dito ng mabangis na hayop, Mang Asyong? Sa tanang buhay ko ahas lang naman ang alam kong nakakatakot na hayop sa mga palayan. Ibahin mo dito sa bukid nun, Mang Asyong. May mga asong gubat dito na kung tawagin kalasan nun. Hindi kaya asong gubat ang umatake sa kambing mo? Teka lang, tatawagin ko si Boyet. Boyet! Boyet! Ikuha mo nga ako ng pala, bilis! Sige po, paparating na po. Ito na po. Pakikuha nga ako ng sako para lalagyan ko sa namatay na kambing. Hala, na paano yan? Kawawa naman, bukbukan tiyan niya.
At wala ring lamang loob. Kahapon lang masigla pa yung kumakain mga asyong eh. Naku, Boyet, ikaw, huwag ka na masyadong magpagabi. At baka makasalubong mo pa ang asong gubat. Hindi naman po ako nagliliwaliw sa gabi, Kuya Tomas, no? Pagkatapos ko magtrabaho dito, umuwi ako agad sa kubo ko. At saka may mga kapitbahay din ako doon na pwedeng mahingian ng saklolo kung sakali. Eh ikaw, Kuya Tomas, sinatakot mo lang ako eh. Mga asyong, totoo ba yung sinabi ni Kuya Tomas na may asong gubat daw na pag-alagala rito? Ay, hindi ko alam, Boyet. Pangatlong kambing na to na namatay. Hindi pa ako nakakakita ng asong gubat na sinasabi ng Kuya Tomas mo. Kung magpapatuloy ito, baka malugi na ako. Inutang pa naman namin ni Linda ang pangpuhunan dito. Ano, pangatlong kambing? Ibig pong sabihin may 2 pang kambing na namatay? Kahapon lang at nung isang araw. Ganyan na ganyan din ang naabutan namin ni Mang Asyong. Sa kabilang dulo ng sakahan at mga naunang kambing. Hindi ko alam yan ah. Kaya pala nung pinapainom namin ni Aling Linda mga kambing at baka, parang kulang ang bilang ko kasi namatayan na pala. Ay, mas okay sana kung alagang manok ko ang pupunterihin kaysa mga kambing. Mas malaking kawalan to. Alam na po ba ni Aling Linda na namamatay ang mga alagang kambing nyo? Oo, Boyet. Ano nangyari? Ang tagal niyo dyan. Ay hala! Asyong! Napano yan? Linda, pang-ikatlong araw na to. Pang-3 kambing na din to. Diyos mo santo! Asyong! Magpatawag na tayo ng albularyo. Makinig ka kasi sa akin, Asyong. Wala namang mawawala kung maniniwala ka. Walang hayop na ganyan pumatay ng kapwa hayop, Asyong. Mukhang tama yung asawa mo, Mang Asyong. Para maliwanagan na din tayo sa nangyayari. Ay, sige. Magpatawag kayo ng albularyo. Susundin ko lahat ng payo ng albularyo. Matapos lang tong kalbaryo na to. Bukas sa bukas din, Mang Asyong. Isasama ko si Mang Tasyo rito. Mang Asyong, si Aling Linda po. Nandun sa loob. Kausap ang albularyo, Boyet. Ang layo naman po ng tingin ninyo, parang ang lalim ng iniisip niyo, Mang Asyong. Ay, ewan ko, Boyet, kung maiintindihan mo ko. Kasi ang bata-bata mo pa pero pag usapang pera, pag may asawa ka, abay mahirap talaga. Inaaway po ba kayo ni Aling Linda? Ay, kung ano-ano na lang tinatanong mo. Halika nga't titimplahan kita ng gatas. Huwag po, Mang Asyong. Yung buhok ko po magugulo po eh. Ayaw na ayaw pa naman po ni Aling Linda na makita magulo ang buhok ko. Nandyan ka lang pala, Asyong. Mahal. O mahal, anong sabi ng albularyo? Mag-alay daw tayo ng isang baka. Baka? Baka talaga. Wala bang ibang paraan? Mahayong hindi masyadong masakit sa bulsa. Asyong naman eh. Wala tayong ibang gagawin. Andiyan na yung bigay na solusyon ng albularyo na si Mang Tasyo. Ay, masyado naman yatang masakit sa bulsa yung hinihiling ng kung ano-anong nilalang na sumasalakay sa mga hayop natin eh. Hindi nga natin nakita kung hayop ba talaga o elemento yung may gawa. Pero Asyong, ang sabi mo, susunod ka sa kagustuhan na ng albularyo. Nalulugi na tayo. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo. Ano nagwawala eh? Ang mahal, Linda. Ang laki ng gastos niyan. Ano na naman kaplastikan to? Hindi naman natin alam kung totoo ang sinasabi ng albularyo. Sumang-ayon lang ako kasi baka malok o baka lang kaya anong klaseng ritual lang na gagawin nang hindi tayo gagastos ang malaki. Wala sa usapan na isang baka, Linda. Masyado namang masakit sa bulsa ang hinihiling ng albularyo na sinasabi mo. Naging malaking away mag-asawa namin yun. Dahil na rin sa laki ng gagastusin namin para sa isang alay sa mga anito kuno. Ngunit nagdaan ng mga araw ay nagpatuloy pa rin ang parehong eksena. Kung saan namatay ang mga alagang hayop naming kinabukasan. Nawakwak ang tiyan. Asyong, ang ating mga kambing ay halos maubos na. Kung hindi natin ito maaagapan, baka ito ang magdulot ng mas malalang problema. Ang alay na baka ay para ron sa ating kinabukasan. Pakinggan mo naman ako, Asyong. Kinabukasan, mukhang mas matagal na akong papagurin nito. Linda,
ipapaalala ko lang na utang yung puhulan natin sa mga alagang hayop natin. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit ba nagpapaliwala ka sa mga anito na yan? Halata naman sa kung may anong klaseng mabagis na hayop ang may kagagawa niya sa ating mga alagang hayop. Bakit? Noong inutusan mo si Tomas sa pagronda, may nagawa ba? Huwag mong idamay si Tomas dito, Linda. Nagmamagandang loob ang tao. Sumunod na lang kasi tayo sa solusyon na binigay ng albularyo. Segunda Diyos ang sumasalakay sa mga hayop natin, Asyong. Anito, mga anito nagambala natin, sabi ni Mang Tasyo. Sa ngayon, buhay ng hayop pang kinukuha nila. Paano kung sa susunod, buhay na ng tao, Asyong? Ayaw kong mangyari sa atin yun. Ayaw kong may isa sa atin ang mamamaalam, Asyong. Hindi ko kakayaning mawala ka. Hindi ko kaya. Ay, tahan na. Walang mamamatay sa atin. Susunod ako sa gusto ni Mang Tasyo. Kung gusto nila ng alay na baka, ibibigay ko yon. Kaya tumahan ka na. Huwag na po kayo mag-alala, Aling Linda. Si Mang Asyong pa, matikas yan eh. Ay, pasensya na po kayo. Narinig ko po kasi kayo nagsisigawan kaya pinuntahan ko na po kayo. Huwag na po kasi kayo mag-away. Nakinig ka sa sabi ng bata. Mas malakas pa loob ni Boyet kaysa sa'yo, mahal eh. Pinaig ka pa ng 10 years old na bata. Asyong! Oo na, sige na. Maganda na tayo para sa alay. Tutulong po ako. Yan talaga ang gusto ko sa'yo, bata eh. Matulungin na. Abay, guwapo pa. Nang sumapit ang hapon sa araw na iyon, ay agad namin sinunod ang sinabi ng albularyo. Kasama ko si Boyet at Linda sa pagsagawa ng ritual. Dahil si Tomas naman ay minabuting mamasada muna para sa dagdag kita. Dito po ba? Dito ko po itatali yung baka? Oo, dyan. Itali mo na. Naku, Mumu, pasensya ka na ha. At ikaw yung napili bilang alay sa mga anito. Sana, mahinto na ang pagpatay sa mga alagang kambing ni Mang Asyong sa pagsasakripisyo mo. Asyong, ilagay mo na ang langis na ibinigay ni Mang Tasyo sa katawan ng baka. Ang amoy daw niya na magsisilbing gabay sa mga anito sa lokasyon ng baka na alay bilang paghingi natin ng pasensya sa kanila. Nailagay ko na. Halika na. Iiwan lang natin yan buong gabi at babalikan daw natin to bukas. Sana matahimik na sila. Sana nga. At nang hindi na din mapuyat si Tomas na magronda dito sa palayan. Nahihiya na din kasi ako, mahal eh. Dahil sa maraming pabor na binibigay niya sa atin. Sobrang daming tulong na ang naibigay ni Tomas sa atin. Gustuin ko man eh. Hindi ko pa madadagdagan ang pasweldo ko sa kanya. Kasi kakasimula ko pa lang. Pero pag ako naka-jackpot, bibigyan ko siya ng porsyento. Dapat lang, mahal. Ang bait-bait na Tomas sa atin. At itong si Boyet. Anong gusto mo? Kahit po ice cream o bubblegum lang po, okay na po ako dun. Sige, ibibili kita ng marami niyan pag nagkapera tayo ng marami. Matapos ang alay na iyon, ay hindi pa rin tumigil ang kalbaryo sa pagpatay ng aming mga alagang hayop. Isang pangyayari ang hindi ko inaasahan na magpapamulat sa akin na may mas delikadong nilalang papala na magbibigay ng pahamak sa amin. Mas mabangis at delikado sa anito na sinasabi ng albularyo. Mahal, gising. Ang ingay ng aso sa labas. Ano ba, Asyong? Matulog ka na. Maya-maya pa ititigil din yan. Nag-aalalong yung mga aso natin Ewan ko sa'yo. Nandyan naman sa labas si Tomas nag-ronda. Baka si Tomas lang yan tinatahulan ng mga aso. Ababa muna ako, mahal. Titignan ko lang. Babalik din ako. Gawin mo kung anong gusto mo. Bilisan mo lang, ha? Ay, hindi ako magtatagal. Titignan ko lang sa labas. Ang inaasahan ko ay isang mabangis na hayop o kaya ay pusa ang tinatahulan ng mga aso namin. Ngunit nanigas ako sa nasaksihan. Pagkabukas ko ng pinto sa may kusina, kung nasaan ang mga aso namin ay tumambad sa akin ang isang likod ng nilalang na mabalahibo. Matataas
at matulis ang bawat hibla ng mga balahibo nito at napakaitim ng balat. Nilalantakan nito ang isa sa mga kambing namin na nakatali, ngunit agad din itong napansin ang presensya ko. Humarap ito sa akin at naglakad papalapit sa kinatatayuan ko. Linda! Linda! Huwag ka lumapit sa akin! Demonyo ka! Yung itak ko! Nasaan yung itak ko? Mga asyong! Ayos ka lang! Lumayo ka! Sino ka? Bakit mo kami kinagambala? Nasaan na pa yung itak ko na yun? Ayun, akala mo, natatakot ako sa'yo. Pwes, tikman mo tong itak ko na bagong ahit! Grr! Mga asyong! Ano nangyari? Tomas, nakita mo yan? Pabalahibong nilalang na hugis tao. Tama, parang tao na. Pabalahibo. Siya ang umaatake sa kambing ko. Nataga ko siya pero nakatakas. Mga asyong, nataga mo ang nilalang na yun? Oo, nataga ko siya. Hindi ko alam kung ilang beses pero nataga ko siya. Samahan mo ko. Hindi pa yung nakakalayo. Mga asyong, nataga mo yung nilalang na yun? Oo nga. Samahan mo ako. At hindi pa yung nakakalayo. Mga asyong, makinig ka. Kung totoong mabalahibong nilalang ang tinaga mo, isang kik-kik. Kik-kik ang nataga mo, mga asyong. Ano? Nakakarinig ako ng mga tunog ibon na parang huni-huni ng mga salitang kik-kik. Sa tuwing nagraronda ako dito pero hindi ko inaasahan na totoo pa lamang nilalang na yun. Bakit? Anong nalalaman mo sa mga kik-kik? Noong nabubuhay pa po ang lola at lola ko, nababanggit na nila ang mga bagay tungkol sa kik-kik. Kik-kik ang tawag nila sa mga yon. Dahil sa tunog na ginagawa nila sa gabi. Kakaibang boses nila. Dahil maririnig mo yun sa itaas na aakalain mong ibon pero ang totoo, naglalakbay sila sa lupa at hindi sila lumilipad. Parang sa bulag nila yun sa kanilang biktima. Para isipin nito na nasa itaas lang sila. Pero ang totoo niyan, dyan lang pala sila sa lupa. Diyos ko. Si Boyet. Mag-isa lang ang batang yun sa bahay na tinutuluyan niya. Anong nangyayari sa inyo? O Linda, bakit ngayon ka lang? Linda, maniwala ka sa hindi. Hindi mabangis na hayop o kaya anito ang gumagambala sa atin. Ay nako, nanganganib tayo dito. Pati na din si Boyet. Kailangan natin bantayan ang batang yon. Kung pwede lang dito na natin patirahin. Patirahin natin dito. Yung nakita ko kanina, parang tao na mabalahibo. Sabi pa ni Tomas, ngayon lang, kik-kik daw ang tawag sa nilalang na yun. Kikik? Naku, asyong. Tama talaga ang kutob ko na may aswang dito. Naalala mo pa ba yung araw na dumating tayo dito? Kumulo yung langis ko na pangontra sa mga aswang at masasamang elemento. Parang ganun na nga. Ay naku, simula bukas Linda. Huwag mo nang hayaan na gabihin ng uwi si Boyet. Diyos ko, asyong. Umalis na tayo dito. Isama na lang din natin si Boyet. Napakadelikado pa naman pala ng lugar na to. Ay tama ka Linda, kawawa yung bata. Mag-isa pa naman yun sa munting kubo niya. Bukas sa bukas Linda. Pagsabihan mo yung si Boyet ha. Sige, pagsasabihan ko yung bata na yon na dito muna siya makikitira para na rin sa kaligtasan niya. Pero, bakit parang wala kang imik kanina na may kikik na pala? Boses na nitong mas narinig ko eh. Linda, sumisigaw ako kanina pero wala kang naririnig. Para kang tunog mantika dyan eh. So wala naman talaga akong narinig eh. Sa bulag ho yun, mga asyong. Pag nakaharap mo ang kik-kik, mas malakas ang boses. Malayo pa sila nun pero pag mahina yung boses nila, ibig sabihin, malapit sila sa'yo. Lalo na't pabulong. Ibig sabihin ho nun, sobrang lapit na lang nila sa'yo. O nasa paligid mo na lang sila. Ganun din ang mangyayari sa biktima nila. Kapag sumigaw ng tulong, walang makakarinig. Pero pag bumulong ka sa hangin, maririnig nyo ng taong hinihingan mo ng tulong. Yan po ang sabi ng lolo ko sa akin. Pero maniwala ka sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakaengkwentro ng kikik, mga asyong. Kaya pala hindi natin narinig yung mga ingay na ginagawa ng mga alaga kong kambing. Ay naku Diyos ko. Anong klaseng lugar ba tong pinasok ko? Simula ng gabing iyon, ay hindi na ako nakatulog ng maayos.
Sinasamahan ko na din si Tomas sa pagronda sa gabi. Kasi, kung minamalas ka nga naman, ay kung kailan gusto na naming umalis ni Linda, ay naharap pa kami sa kakapusan ng pera. Lahat ng ipon namin ay nagastos namin sa mga materyal sa pagsasaka at tumawag na rin kami sa lahat ng pwede naming mautangan na kamag-anak, ngunit bigo kaming makahiram ng pera. Katatawag ko lang sa pinsan kong si Mitch pero wala din daw siyang pera kasi kakalabas lang ng anak niya sa ospital. Eh, paano na yan? Sunod-sunod na malas nga naman, oh. Si Boyet naman, sinabihan ko nang hindi siya pwedeng gabihin sa pag-uwi kaya dito na muna siya matulog kung aabutin siya ng gabi. Natanggap ko na din ang buntot pagi na pinakuha ko kay Tomas. Buti na lang talaga. Handang tumulong ang tao sa atin. Naglagay na rin ako ng mga walis tingting na pabaligtad. Mabisa daw yung kontrang aswang. Ay, wag lang talagang bumalik dito yung kikik na yon. Dahil hindi na ako magdadalawang isip na tuluyan siya. Manalig tayo sa Diyos, mahal. Hindi niya tayo pababayaan. Eh, ibebenta ko na lang ang lahat ng natitira nating alaga. Total, palapit na din ang pista dito kaya maraming maghahanap ng panghanda. Lalo na sa baboy. Mabuti pa kaysa mabiktima pa ang mga natitirang hayop ng kikik na yon. Ilang araw na rin hindi bumabalik yung nilalang na yon. Eh talagang wag lang siyang bumalik dito. At magkakamatayan talaga kami. Mga asyong, saan ko po ito ilalagay? Diyan na lang sa gilid ng pinto, Tomas. Eh maraming salamat pala rito sa buntot pagi, ha? Wala nga naman po mga asyong. Eh malakas ka sa akin eh. Ay, hindi ko talaga alam kung paano ako makakaraos kung wala ang tulong mo. Eh, ano na po ang plano? Tuloy po ba talagang alis nyo? Eh oo, tungkol dyan. Kakapalan ko na talaga ang mukha ko kung pwede sana patulong sa pagbebenta ng natitira kong mga alagang hayop. Eh yung kinontak ko kasing broker ng lupa, tumawag kahapon. Eh wala pa rin bayar ng lupa eh. Kaya yung kikitain ko na lang sa mga alaga kong hayop, eh yun ang gagamitin kong pamasahe. Naku, walang problema po mga asyong. May mga kakilala po ako sa bayan. Irerekomenda ko po yung mga alagang hayop nyo rito. Naku, maraming salamat talaga. Eh, ilang gabi na ding hindi bumabalik dito ang kikik. Baka nagtandaan na yun. Dahil nga po nataga nyo siya. Eh mabuti nang lisanin ko na lang ang lugar na to, Tomas. Hindi na rin kasi ako makatulog ng maayos gabi-gabi. Pati misis ko. Natatakot na din. Eh, sa bagay may punto ka mga asyong. Dapat talaga, unahin muna natin ang kaligtasan ng ating minamahal sa buhay. Pero sige ho, aalis na ho ako at mamamasada pa ako. Hayaan nyo ho, pag may naghanap ng panghanda sa pista, dadalhin ko dito. O sige, ingat ka na lang, Tomas, ha? Nandito na po ang tubig, Aling Linda. Akin na, Boyet. Salamat dito. Wala nga naman po. Ilang araw ang lumipas ay may mga pailan-ilan na ring bumibisita sa palayan upang bumili ng mga alagang baboy namin. Ngunit ang iba ay hanggang tingin lang at kung may bumibili man ay tumatawad ang mga ito kaya wala akong magawa kung hindi ay ipagbili ang mga alagang hayop sa murang halaga. Kukulangin pa rin ito, mahal. Sana may bumili pa. Papalapit na ang pista. Tiwala lang tayo, mahal. Mabubuo din natin ang halaga ng pamasahe pa uwi. Sana nga, mahal. Sana nga mas maaga nating mabuo ang pera para makauwi na tayo. Aalis po kayo dito? Uuwi ka sa amin, Boyet. Bakit po? Ayaw niyo na po ba dito? Eh, hindi namin pwedeng sabihin, Boyet. Baka matakot ka pa eh. Eh, bakit naman po ako matatakot? Kasi aalis kami dito. Sa kadahilanang may kababalaghan dito. Kababalaghan? Parang mumu po? May multo po ba dito sa bahay nyo? Ay naku, wag mo nang isipin yun. Eh masyado ka pa kasing bata para ma-stress sa bagay na yun. Eh kahit ikwento ko, hindi mo rin maiintindihan. Eh, pag umalis po kayo, pwede po bang sumama? Sasama ka. Eh, kung papayag po kayo, opo. Sasama po ako, promise po. Hindi po ako magiging pasaway.
Nakakatuwa ka talagang bata ka. Sige na nga, sama ka. Yay! Sasama po ako? Totoo po ba yun? Oo, sasama ka. Eh, wag na madaming tanong, baka magbago pa ang isip ni Master Linda. Okay po. Hindi na po ako magtatanong. Mga asyong, may kasama po ako. Bibili daw siya ng baboy. Ay, bibili daw po. Oh, halika, puntahan natin. Mga asyong, si Tessie po. Ay, magandang araw, ma'am. Eh, ano po bang hanap ninyo? Gusto ko sana yung buong baboy pang lechon. Ay, panlechon, ma'am. Nako, marami po kami dito. Lapit po kayo dito sa bakuran namin, ma'am. Nang makapili po kayo ng gusto nyong baboy. Talagang marami pala kayong alaga dito, ano? Eh, oo, ma'am. Mas marami pa nga sana kaso namatay yung iba eh. Anong ikinamatay? Inatake ng... Alam niyo po, inatake ng ano eh. Inatake ng kikik. Eh, bakit niyo po alam yan, ma'am? Naikwento kasi ni Tomas sa akin habang papunta kami rito. Eh, ito talagang si Tomas palabiro eh. Naku, joke lang ho yun, Aling Tess. Ano ka ba? Alam ko naman yun ano, binibiro lang kita. Oo, alin po dito, ma'am? Yan, yung malaki. Yung pinakamalaki. Gusto ko yan. Sige po. O, Boyet, pakiabot ka na sa akin yung tali at tatalian ko tong baboy. Masusunod po, mga asyong. Teka lang po. Eto na po yung tali. Ay, mga asyong, bago ko pa makalimutan, magpapatulong po sana ako sa paghatid ng baboy sa bahay nila Aling Tessie. Eh, wala kasing hahawak sa baboy nila eh. Eh, si Tessie, buntis pa naman po. Ako naman po yung magmamaneho. Eh, sus. Yun lang ba? Eh, walang problema sa akin yan. Nice ka, mga asyong ah. Iniabot ko na pala sa asawa mo ang bayad. Eh, maraming salamat ho, ma'am. Mga asyong, patulong po sa pagpapasok ng baboy sa likod ng tricycle. Ay, oo nga pala. Ay, pasensya na wala sa isip ko. Dahil na rin sa buntis ang customer namin, minabuti na namin na ihatid ang biniling baboy sa kanilang bahay. Dahil medyo may kalayuan ang bahay ni Tessie at lubak din ang daan, ay inabot kami ng gabi ni Tomas. Ang layo pala ng bahay ni Tessie ba yun? Opo. Eh, paano kayo nagkakilala nun? Yung asawa nun, kasamaan ko po dun sa sabong. Ay, magsasabong ka pala? Ngayon ko nang nalaman na mahilig ka pala sa sabong. Oo naman po, mga asyong. Eh, katuwaan lang. Alam mo na, nang hindi masyadong mabagot sa aking pag-isa sa buhay. Okay din yun. Eh, dati sa amin, doon sa Maynila, mahilig din ako sa sabong. Alak ka, lagot. Kung minamalas ka nga naman, oh. Namatay pa talaga ang makina. Oh, bakit tayo huminto? Naubusan ka ng gasolina. Marami naman po akong gasolina. Teka lang, tingnan ko nga dito sa ibaba. Ay naku, bababa muna ako, mga asyong ha. Titignan ko lang yung mga wire dito sa baba. Eh, matatagalan pa ba yan, Tomas? Kung itulak na lang kaya natin. Eh, teka lang po, mga asyong. Wala namang problema dito. Tomas, naririnig mo ba yun? Ha? Ano po yun, mga asyong? May naririnig ako eh. Naririnig po na ano? Parang may papalapit eh. Parang kunin ng ibon na kung ano. Eh, mga asyong, mukhang pamilya ng tunog na yun ha. Maging alisto ka. Manatili kang alisto, Tomas. Nakikinig ako, mga asyong. Daka! Mga kikik! Tomas! Tinasalangin tayo ng mga tiktik! Mga asyong, yung buntot pagi mo. Oo, tawag ko na! May itak ako dito. Aatake sila kahit anong oras, mga asyong. Puntiryahin mo ang malapit sa dibdib nila, mga asyong. Laking pasalamat ko na si Tomas ang kasama ko sa mga panahon yon. Likas na malakas at maliksi ito, kaya malaking tulong siya para sa pagtakas namin. Napalibutan kami ng mga grupo ng mga kikik. Nakakalito din ang ginagawa nilang huni.
Ngunit mabilis ko ding nasasalag sa tuwing sinusunggaban nila ako. At dahil na rin sa tulong ni Tomas, nakatulong din sa amin ang liwanag mula sa buwan. Makikipagbuno habang tumatakbo para makatakas ang ginawa namin ni Tomas sa sandaling iyon. Dahil na rin sa kaba at pakikipaglaban namin ni Tomas, ay hindi namin alintana ang daan na tingatahak hanggang sa huli na naming napansin na nakalayo na pala kami sa daan pauwi at napunta kami sa masukal na parte ng kakahuyan. Tomas, mukhang nawala na natin ang mga tiktik ah. Mukhang ganun na nga mga asyong. Mukhang malayo yung inabot natin sa katatakbo. Mahihirapan tayo sa pagbalik natin sa tricycle mo niyan. Naku, wag na po mga asyong. Delikado tayo. Tiyak na aabangan tayo ng mga kikik kapag bumalik tayo dun sa tricycle ko. Naku, tama ka. Madali nila tayong matutuntun sa tunog ng tricycle kung babalik tayo doon, pero paano na? Dito tayo magpapalipas ng gabi. May alam ako na daanan na shortcut pabalik dun sa palayan mo mga asyong. Mga 15 minutes lang. Makakabalik na din tayo dun sa inyo. Ano pang hinihintay natin? Halika na. O sige ho. Dito na tayo mga asyong. Sumunod ka lang sa akin. Dahil din sa tulong ni Tomas, ay natuntun namin ang isang masikip na daan pabalik sa aming palayan. Ngunit napansin kong habang patagal ng patagal ang paglalakad namin ni Tomas, ay para bang walang katapusan ang daan na binabagtas namin. Ang 15 minutos ay naging 30 minutos. Kalaunan ay hindi na ako nakatiis at tinanong ko na si Tomas na siyang naging dahilan ng alitan namin sa daan. O teka lang Tomas, mukhang lagpas kalahating oras na tayo naglalakad eh. Sigurado ka bang alam mong daan pa uwi? Baka mawala na tayo niyan Tomas. Sundan mo lang ako mga asyong. Ako nang bahala sa'yo. Pero palalim ng palalim ang gabi. Kailangan ako ng asawa ko. Hinihintay niya ang pagbalik ko eh. Baka pwede tayong bumalik sa dinaanan natin. Baka wala na doon ang mga tiktik. Mga asyong, ang sinabi ko, sundan mo lang ako at huwag kang lilis ng daan. Teka, kalma lang Tomas. Hindi makakabuti kung mag-aaway tayo dito sa daan. Yun naman pala eh. Bakit kasi ang dami mong satsak? Hindi naman sa ganon Tomas. Pero pakiramdam ko parang may mali eh. Habang patagal ng patagal, pasukal ang daan. Bakit ka ba nagmamagalay ng asyong? Tomas, yung boses mo ah. Baka mamaya, marinig tayo ng mga tiktik. Ito kasi ang tigas ng ulo mo eh. Pinapainit mo ang ulo ko. Ang dali lang ng sinabi ko sa'yo. Sundan mo ko at hindi tayo magkakaroon ng problema. Diba? Tomas, huwag naman ganito. Huwag tayong magkahaway. Nanganganib tayong pareho dito. Tayo? Hindi tayo pareho, asyong. Sa ating dalawa, ikaw lang ang nanganganib. Gusto mo, sabihin ko sa iyo ang katotohanan sa buong pangyayari? Anong ibig mo sabihin? Asyong. Hindi ko alam kung sadyang mahina ang utak mo o nagbubulag-bulagan ka lang ba talaga. Hindi ka ba nagtataka sa pagraronda ko sa palayan mo? Ni isang beses, hindi ako inatake ng kik-kik na yun. Hayop ka. May alam ka pala sa kung anong nangyayari. Hinayaan mo pang bilugin ng albularyo na nirekomenda mo ang utak ng asawa ko. Alam ko nung una pa lang kung ano ang tunay na nangyayari sa mga alagang hayop mo. Alam mo ang liit mong magpasweldo eh. Tapos, naririndi pa ako sa asawa mong bungangera. Dahil sa ang liit ng sahod mo, nagkautang ako. Hindi sapat ang pera ko para pang sabong kaya nabaon ako sa utang mo. Wala akong kasalanan kung nabaon ka sa utang. Desisyon mo yon. At babawi naman sana ako sa pasahod sa'yo. Yun nga lang, nagka-problema sa mga alagang hayop ko. Kaya pasensya na kung 410 pesos lang ang kaya kong ipasweldo sa'yo araw-araw. Patapusin mo muna akong magsalita, aswang suot! Pero dahil sa litang pasweldo mo sa akin, may naisip akong magandang pambayad. Yung tipong makabawi ka naman sa akin at magkaroon ng silbi ang pamamasukan ko sa inyo. Gumawa ako ng kasunduan. Akalain mo yung nautangan ko palang kasamahan ko sa sabong ay isang kik-kik. Hayop ka, Tomas.
Pinagkatiwalaan kita. Titirahin mo pala ako ng patalikod. Kaya nagkasundo kami. Nahahayaan ko siyang pagpiestahan ng mga alaga mong kambing gabi-gabi bilang kabayaran. Ang talino ko, di ba? Naisip ko yun para maisalba ang sarili ko. Pero kung kailan ako sinuwerte, doon ka naman minalas. Yung gabing nataga mong kik-kik na kasamahan ko sa sabong ay napuruhan mo siya. Kaya yun, namatay. Hayop ka! Hayop ka! Wala kang kasing hayop! O kalma-kalma ka lang, asyong asungot. Kasi may sinabi sa akin ng asawa ng kik-kik na pinatay mo. Gusto mo bang malaman ang pangalan ng asawa ng kik-kik na pinatay mo? Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Takbo, asyong! Pero huli ka na. Paparating na sila. May pinapasabi si Tessie para sa'yo. Buhay ang kinuha mo. Buhay mo din ang sisingilin na bayad. Asyong asungot! Uhulaan ko. Bukas, magiging kwento ka na lang. Isang magsasakang inatake ng asong gubat. Gusto kong magwala sa mga sandaling iyon. Ngunit, pinili kong tumakbo at lumayo dahil mas inisip ko kung paano ako makakabalik sa pamilya ko. Kaligtasan ni Linda at Boyet ang iniisip ko sa panahong iyon. Hindi pa man ako nakalalayo, ay may narinig na akong mga kaluskos na papalapit sa akin. Isa lang ang nasa isip ko. Kung mamamatay man ako sa gabing iyon, ay mamamatay akong lumalaban. Takbo, asyong! Takbo! Hindi ako natatakot sa inyo, mga kampon ng dilim! Bakit hindi niyo ako labanan ng patas? Huwag kayong magtago sa damuhan! Hanapin niyo ako! Paalam, asyong! O, paano ba yan? Mukhang bayad na ako sa inyo, ha? Nasa harap niyo na si Asyong asungot. O, mauna na ako, Asyong. Aabangan ko na lang bukas ang balita tungkol sa iyong masaklap na pagpanaw. Nagkamali ka sa iniisip mo. Dahil Diyos ang may bigay sa buhay ko. Diyos din ang kukuha nito. At hindi asong gubat o lecheng kik-kik na mga ito. Paalam, Asyong. Tomas! Pag-usapan naman natin to kung gusto mo. Hati tayo sa kita ko sa pagbebenta ng mga alagang hayop ko. Huwag mo naman akong iwan mag-isa dito, parang awa mo na. Nagmamakawa ako, Tomas. Paano ba yan, Asyong? Walang personalan, trabaho lang. Gusto ko pa mabuhay eh. Baawi ka na lang sa susunod na buhay mo, ha? Nakita ko ang pagtakbo ni Tomas palayo sa akin. Habang ako ay nakikipagbuno sa mga hayok ng dugo ng mga kikik. Ngunit ilang saglit lang ay narinig ko ang malakas na pagmura ni Tomas. Natapilok pala ito sa pagtakbo at tumama ang tuhod sa matulis na bahagi ng isang putol na kahoy. Nawala sa tamang huwisyo ang mga kikik nang makaamoy sila ng preskong dugo galing sa tuhod ni Tomas. Nagsimula silang salakayin si Tomas. Aray! Lecheng kahoy to. Ba't ba nakaharang to? Tomas, mag-iingat ka at pupuntirahin ka nila. Tulungan mo ako, mga Asyong. Hindi ako makagalaw. Malapit na sila sa akin. Ang buntot pagi! Kumalma ka, Tomas. Mag-isip ka na maayos. Isipin mo yung kahinaan nila. Yung buntot pagi. Yung buntot pagi! Ibigay mo sa akin. Akin na! Oh, eto na. Ihagis ko na. Tumayo kayo sa akin, mga hinayupa kayo. Tomas, ano ba yung kahinaan nila? Hindi ko na alam. Apoyo kaya, itak. Teka, nasa na ba yung itak ko? Hanapin mo yung itak ko. Tulungan mo ako na, tulikod ko na sila, oh. Paano? Nasa yun na yung buntot pagi ko. Hindi ko makita ang itak mo. Ilayo mo sila sa akin. Hoy! Mga nilalang na hayok sa dugo! Nandito ako! Ako yung pagtirahin nyo! Hoy! Layuin niyo si Tomas! Huwag kayong lumapit sa akin! Si Asyong ang dapat kong atakihin! Wag! Pag! Asyong! Tulungan mo ako! Ilayo mo ako dito! Hoy! Hoy, mga kitik!
Nandito ako! Ako ang puntinahin nyo! Tomas, hindi sila nakikinig sa akin. Mag-ingat ka, Tomas. Tumakbo ka na! Asyong! Tulong! Aray! Tomas! Tomas! Ano na to? Wala ka silbi, Asyong. Sabi ko sa'yo, ilayo mo sila sa akin. Punyeta! Hindi ko alam. Ayaw nila makinig sa akin eh. Kasalanan mo to, Asyong. Pinangako kong ako mismo ang papatay sa'yo. Patawad. Tomas, patawad. Wala akong magagawa. Patawad. Babalikan kita, Asyong. Patawad. Nang makita ko na natabunan na si Tomas ng mga kikik, ay hindi ko kinaya. Aaminin kong naduwag ako at alam ko rin sa sarili kong huli na para isalba ang aking kaibigan. Tumakbo ako palayo sa kinaroroonan ni Tomas. Magkahalong takbo at dasal ang ginawa ko. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik. Ngunit nakita ko na lang ang sarili ko na nasa labas ng bahay na malakas na kinakatok ang pintuan namin sa bahay. Linda, buksan mo ang pinto. Linda! Asyong! Diyos ko po! Bagoon ka! Saan ka galing? Napaaway ka ba? Nasaan yung langis? Na, sinasabi mong ang alkontra ng aswang. Ha? Nasa itaas. Bakit mo ba hinahanap? Teka lang. Asyong, sagutin mo nga ako. Ano bang klaseng damo ang tinira niyo ni Tomas at ngayon ka lang? Ipaliwanag mo sa akin kung bakit dugoan ang damit mo. Yung langis ka, sabi. Hindi mo ako tataasan ng boses, Asyong. Naiintindihan mo? Na paano po kayo, Mang Asyong? Boyet, Linda, makinig kayo sa akin na mabuti. Hindi tayo ligtas sa lugar na to. Si Tomas. Wala na si Tomas. Patay na siya. Po? Patay na si Kuya Tomas? Paano nangyari yun at namatay siya? Naalala mo pa ba yung kik-kik na sinasabi ko na taga ko ng matagal na? Opo, bakit? May nataga po kayong kik-kik? Boyet, pakisarado lahat ng pintuan. Usapang matanda ito eh. Bata ka pa. Huwag ka na munang makinig sa usapan namin. Boyet, sundin mo ang utos ng Mang Asyong mo. Okay po. Napatay ko yung kik-kik na yun, Linda. At babalikan ako na makakalahin ng mga kik-kik na yun. Ang buhay ko ang gusto nila maging kabayaran sa kasalanan ko. Mahabaging Diyos, Asyong. Anong gagawin natin ngayon? Ako ang puntirya nila. Kaya iwan niyo ako dito hanggat may oras pa. Iligtas niyo ang sarili niyo. Isama mo si Boyet sa pagtakas mo. Ayoko! Hindi kita iiwan dito. Haharapin natin ito ng magkasama. Linda, mahal mo ba ako? Anong klaseng tanong yan, Asyong? Malamang oo. Pakakasalan ba kita kung hindi kita mahal? Kahit sa pagkakataong ito, Linda, makinig ka sa akin. At tuparin mo ang hiling ng taong mahal mo. Iwan mo ko rito, Linda. Manganganib ka kung mananatili ka rito kasama ako. Ikaw, pati si Boyet. Ayoko! Nangako ka sa araw ng kasal natin na tutuparin lahat ng kagustuhan ko at sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ako rito kasama mo. Yun ang kagustuhan ko. Linda, wag na matigas ang ulo. Parang awa mo na. Naisarado ko na po lahat ng pintuan, Mang Asyong. Umiiyak po kayo. Boyet, iligtas mo ang sarili mo. Mapapahamak ka kung mananatili ka rito kasama kami. Bakit po? Ayaw niyo na po ba sa akin? Hindi sa ganun, bata. Pero nakagawa ko ng kasalanan at buhay ko ang sisingilin nila. Kung pananatili kayo kasama ko, pati kayo damay. Mapapahamak din kayo. Dahil po ba sa mga kikik na sinasabi niyo? Sila po ba nang-aaway sa inyo? Boyet, problema namin itong mag-asawa. Pasensya kung nadamay ka sa gulo pero may oras ka pang tumakas. Ayoko po. Kung aalis ako rito, wala na din po ako matutuluyan. Ayoko na po bumalik sa lansangan. Parang magulang ko na rin po kayo eh. Kayo na lang po yung taong malalapitan ko. Wala nang ibang kukupkup sa akin kaya pakiusap po. Huwag niyo po akong itulak palayo. Kung mamamatay kayo, mamamatay din akong kasama kayo.
Mas okay na sa akin yun kaysa magpalabay-labay sa lansangan ulit eh. Boyet, tahan na. Lalaban tayo. Lalaban tayo kasama ang mga asong mo. Lalaban tayo, mahal. Haharapin natin sila bilang isang pamilya. Tinraidor ako ni Tomas. Yun ang totoo. Siya ang punot dulo ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit pumupunta dito yung kikik na yun. Yung Tomas na yon. Huwag ka mag-alala, mahal. Uupakan ko yun para sa'yo. Sinabi mo yan ha. Baka mamaya pag dumating yung mga kikik dito, mas mauna ka pang mahimatay. Hindi ah. Matapang tong asawa mo, Asyong. Huwag mo kong masindak-sindak sa mga kikik na yan. Mabuti pa ho. Maganda na tayo ng mga kakailanganin natin laban sa mga kikik na yun. Ay nako. Yan talaga ang gusto ko sa'yo, Boyet eh. Mabilis mag-isip. That's my boy. Malamang po. Mana po ako sa inyo mga asyong eh. Ako pa. Asyong boy kaya to. Ay, higit na mas matapang ka pa kaysa sa akin, Asyong boy. Asyong asungat! Buhay ka pa ba? Ayop ka, Tomas. May sa demonyo ka talaga eh, no? Dahil sa kabila na sinapit mo, buhay ka pa rin. Sabihin na lang natin na hindi ko pa oras. Kaya heto pat, humihinga pa rin. Lumabas ka dyan! At tapusin natin ang ating sinimulan. Anong ating sinimulan? Ikaw ang nagsimula ng lahat. Hoy! Tomas! Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa asawa ko. Wala kang utang na loob. Pinapasweldo ka namin tapos ito igaganti mo. Kapal mo! Isa ka pang bungangerang Linda ka. Babalatan kita ng buhay. Subukan mo lang kung kaya mo. Kawawa ka naman, Asyong. Akala mo ba? Ligtas ka dahil nasa loob ka ng bahay mo? Nagkakamali ka, hoy. Sa sityong ito, 3 lang tayong normal na tao. Anong ibig mo sabihin? Bakit hindi mo tanungin ang magaling at masunurin mong anak-anakan? Anong ibig niyang sabihin, Boyet? Hindi ko po alam. Wala po akong kinalaman dyan. Inosente po ako. Hayop ka talaga, pati bata dinadamay mo. Sana tinuluyan na lang kita. Lumabas ka dyan. At dito tayo sa labas magtuos. Asyong-asungat! Hindi mo na ako madadaya. Di bali nang hindi ka lumabas. Makakaligtas ka man sa kikik sa gabing to. Matutusta ka naman ng buhay sa gagawin ko. Asyong! Ang baho! Amoy gasolina! Hayop ka, Tomas, itigil mo yan! Ano yung parang may kumakalampag po sa bubong ni Mang Asyong? Nalintik na. Nandito na sila. Ay! Asyong! Ano yan? Ang hahaba ng kuko ng nilalang na yan! Tumilinda! Ako ang harapin nyo! Ako ang sadya nyo rito, hindi ba? Pwes, magtutuos tayo! Doble ang pahirap na kinakaharap namin sa mga sandaling iyon. Unti-unti na rin kinakain ng apoy ang bahagi ng bahay na sinilaban ni Tomas. May mga kikik pa na sumalakay sa amin. Alam kong aabot na ako sa sukdulan ko. Nararamdaman ko na ang pagod ng aking katawan. Hindi ako pwedeng sumuko, lalo pat nakikita ko ang aking asawa at si Boyet na lumalaban din. Hindi ako pwedeng sumuko. Asyong! Nasusunog na ang buong bahay! Lumabas na kayo ni Boyet. Ayoko! Boyet, ilabas mo na dito si Linda. Paano po kayo? Susunod ako. Mangako ka, Asyong! Lalabas kang buhay! Mangako ka! Linda, labas na! Mangako ka muna! Pangako! Pagkasabi ko yun, ay agad na hinila ni Boyet si Linda palabas ng nasusunog naming bahay. Habang ako naman ay umiiwas sa mga kalmot na mga kikik. Alam kong anumang oras ay bibigay na ang buong bahay sa pagkakasunog at gagamitin ko yung pagkakataon para makatakas at hahayaan kong mabagsakan ng nasusunog na bahay ang natitira pang mga kikik. Bago ko pa man maisakatuparan ng plano ko, ay isang pagkakamali ang nagawa ko. Hindi ako naging maingat sa aking paghakbang palabas ng nag-aapoy na bahay dahilan para tamaan ang aking dibdib ng matulis na parte
ng yero sa bubong. Tulungan mo ako! Mga asyong! Diyos ko, ang lalim ng sugat mo sa dibdib. Asyong, wala na. Natalo na natin ang kikik. Kasama na sila sa nasunog na bahay. Nagtagumpay tayo, Asyong. Palain ng Diyo. Aling Linda, kailangan nating madala si Mang Asyong sa ospital. Masyadong maraming dugo na wala sa kanya. Tulungan mo ako, Boyet. Alalayan mo ang Mang Asyong mo. Akala nyo ba makakatakas kayo? Aling Linda! Huwag mo sakalin si Aling Linda! Bitawan mo ang leg niya! Umalis ka! Batang walang silbi! Patawarin mo ko, Tomas. Ako na lang. Bitawan mo si Linda. Huwag kang atatasyong asungot. Dahil pagkatapos ko sa asawa mo, ikaw ang isusunod ko! Bitawan mo ang Aling Linda sa amin! Pilit kong ginapang ang distansya sa pagitan namin ni Tomas upang magmakaawa na pakawalan si Linda. Ngunit dahil na rin sa sugat na natamo ko, ay wala na akong sapat na lakas upang manglaban. Sinipa ako ni Tomas ng marahas na siya namang dahilan para mapaigik ako sa sakit. Nasasaktan ng Aling Linda, Kuya Tomas! Bitaw! Kung may natitira ka pang awa, bitawan mo siya! Hayaan mo kami mamuhay ng payapa! Litsig bata ka? Alis! Para mo ng awa, Tomas. Kahit ako na lang. Bakit ba ang tigas sa puso mo, Kuya Tomas? Tao ka pa ba? Pag ako hindi nakapagpigil, Anong gagawin mo? Kakagatin ako? sige, kagatin mo ko. Ipakita mo kung sino ka. Tignan natin kung tatanggapin ka pa rin ng mabait mong Aling Linda at Mang Aso na pinagtatanggol mo. Wala akong pakialam. Basta bitawan mo ang Aling Linda ko. Para sa kaalaman ninyong dalawa, yung Boyet na anak-anakan nyo ay walang pinagkaiba sa kinamumuhian nyong kikik. Kaya nga walang gusto magampon dyan eh. Hindi ako katulad nila. Kahit kailan, hindi ako mananakit ng kapwa. At mas lalong hindi ko sasaktan ng Aling Linda at magtumas ko. May alam ako sa pagkamatay ng mga magulang mo, bata. Gusto mo bang malaman? Anong alam mo sa pagkamatay ng magulang ko? Huwag ka sa aking magalit, bata. Doon ka magalit sa kalahi mo. Anong pakialam ko sa kanila? Naku, Boyet. Hindi totoong namatay ang mga magulang mo sa sakit. Ang totoo niyan ay pinagtulungan lang silang patayin ng kapwa nyo kikik. Kasi naiiba kayong magpamilya sa kanila. Hindi totoo yan. Ayaw mong maniwala? O sige, may pinakita ba silang bangkay ng nanay at tatay mo ng araw na namatay sila? Di ba wala? Kasi nga, sila mismo yung pumatay sa tatay mo. Tumigil ka na. Oops! Nagpipigil pa siya oh. Huwag ka na mahiya, Boyet. Ipakita mo na ang tunay mong anyo nang malaman ng magaling na Asyong at Linda na to kung anong klaseng nilalang ang pinatuloy, pinakain at binihisan nila. Hindi nila ako kamumuhian dahil mabait silang tao. Mabait sina Aling Linda at Mang Asyong. E di pakita mo muna ang anyo mo bago mo sabihin ng mga katagang yan, bata. Gusto mo talagang makita ang bangis ko? Baka pagsisihan mo, Kuya Tomas. Ipakita mo. Hindi ako natatakot. Parang isang hampas lang ng buntot pagi ko. Tapos ka na agad, bata. Pagbibigyan kita sa gusto mo. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mag-ibang anyo si Boyet. Nasaksihan ko kung paano nito wakwaki ng tiyan ni Tomas. Nang masiguro nitong patay na si Tomas, ay tumingin ito at lumapit sa aming dalawa ni Linda. Nakaramdam ako ng pangamba dahil pareho kaming duguan ng aking asawa. Katulad ng ibang kikik, ay baka atakihin din kami ni Boyet dahil sa dugong galing sa sugat namin. Ngunit, iba ang nangyari. Dinilaan nito ang mga sugat namin at himalang naghilom ang mga ito. Pagkatapos, ay agad itong tumakbo at nagtago sa may damuhan malapit sa kinaroroonan namin. Asyong, ang mga sugat mo! Tingnan mo! Naghilom din ang sugat ko! Magaling na ako, Linda. Magaling na ako! Si Boyet,
Isa pala siyang kikik, mahal. Niligtas siya tayo. Oo nga! Boyet! Boyet! Nasaan ka? Nandyan siya sa may masukal na parte ng gilid ng daan. Boyet! Magpakita ka, bata! Hindi kami galit! Hindi niyo po ako sasaktan. Saktan? Bakit naman? Hindi ka namin sasaktan. Lapit ka dito, dali. Hindi kayo takot sa akin? Aling Linda? Mang Asyong? Hindi. Mabait ka naman, di ba? Paano kami matatakot eh? Ikaw nga ang asyong boy ko, hindi ba? Hindi po kayo natatakot sa akin kahit isa po akong kikik? Hindi, Boyet. Wala kaming rason para gawin sa'yo yon. At isa pa, mabuti kang bata kaya hindi ka namin iiwan. Talaga po? Isasama niyo po ako? Lapit ka. Dali. Umalis ka na dyan sa damuhan. Hindi magandang tignan ng bata na nakatambay sa damuhan. Simula ngayon, hindi ka na mag-isa, Boyet. Natatakot po ako baka hindi niyo na po ako tanggapin, Mang Asyong. Tatay Asyong, simula ngayon, Tatay Asyong na ang itawag mo sa akin. Nanay Linda na rin ang itawag mo sa akin, Boyet. Maraming salamat po sa pagtanggap. Nay, Tay! Matapos ang gabing iyon, ay napag-alaman din namin ni Linda na hindi pala nakaregister ang mga tao sa sitio Piyaya, maging si Tomas o Boyet. Sabi ng Dr. Asyong, dahil wala naman daw nakita mga sugat ay pwede na tayo umuwi. Saan tayo tutuloy ngayong wala na ang bahay natin? Natupok na to ng apoy eh. Tanda mo pa ba? Doon daw muna tayo matutulog sa evacuation center sa may bayan. Uy, sira ulo talaga yung Tomas na yon. Nagnakaw pa talaga ng gasolina sa bayan. Para lang may pangsunog siya sa bahay natin. Okay din po yun kasi na-report siya sa mga pulis. At nasundan pa siya kung saan niya dinala yung ninakaw na gasolina. Sakto din po yung dating ng mga pulis eh. Hanip? Buti nga sa kanya. Pero nakakaawa din ang pagkamatay niya. Galit po ba kayo kasi tinuluyan ko yung Tomas na yun? Boyet, yung bibig mo, baka mamaya may makarinig sa'yo niyan. Pasensya na po. Hindi naman kami galit, Boyet. Masaya pa nga kami. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kami dito. Pero grabe din pala yung mga tao sa sitio Piyaya, mahal ano? Akalain mo, wala silang record sa PSA kung kaya't kahit anong hanap ng mga pulis hindi nila makita-kita. Pati pagkamatay o pagkawala nila, walang basehan. Dahil hindi naman nakalista yung pangalan nila sa PSA. Ikaw, Boyet, wala ka ba talagang naaalala na apelido mo o kaya pangalan man lang? Wala po. Boyet lang kasi ang tawag ng magulang ko sa akin bago sila mamatay. Ganoon ba? Mahal, kung iparehistro na lang kaya natin si Boyet, gamit ang apelido natin. Magandang ideya yan, mahal. Ano po yung iparehistro po? Bibigyan ka namin ng buong pangalan. Gusto mo yon? Opo, gusto ko po yun. Tapos, ipapasok ka namin sa school para matuto kang magbasa, magbilang at magsulat. Mukhang masaya po kung ganun. Pero mangako ka, Boyet, ha? Ano po yun? Na hindi ka mananakit ng kahit sino at hindi mo nagagawin yung pagpapalit ng anyo mo. Mapapangako mo ba yon? Opo, pangako ko po yan. Very good! Magmula ng araw na yon, ay kasama na naming namuhay si Boyet. Pinag-aral namin at iniwan na rin namin ang buhay probinsya at bumalik sa Maynila. Tumawag din sa akin ng broker ng lupa upang ipaalam na may pribadong kumpanya ang gustong rentahan ito. Linda, mahal. Hindi mo matatansya yung narinig ko mula sa broker. Oh, ano nangyari? Tanda mo pa ba yung lupa na sinubukan nating iparenta sa Bukidnon? Tumawag ang broker. May interesadong pribadong kumpanya sa lupa natin. Talaga? Anong gusto nilang gawin? Balak daw nilang gawing taniman ng mga pinya. At kung papayag daw tayong tambakan nila ng lupa ang palayan. Pumayag ka ba? Huwag mong sabihin tinanggihan mo ang offer sa lupa. Sabi ng broker, aktibo silang naghahanap ng lupa para sa kanilang proyekto.
at nagbibigay siya ng magandang rekomendasyon. Gusto nilang palawakin ang kanilang taniman sa lugar. Kaya pumayag na ako. Magagamit din natin ang perang yun para sa pagsisimula natin. Sige, pero magkano ang alok nila? Matagal na tayong naghihintay para dito. Ang unang alok medyo maganda. Isang long-term lease na may taunang bayad na talagang makakatulong sa atin. Gaano katagal ang lease at ano ang mga detalye? Naghahanap sila ng 20 years lease. Sabi ng broker, ang kumpanya nakatuon sa kalidad ng lupa. Alam natin na mataba ang lupa doon sa Sitio Piaya kaya nagustuhan din nila. Mukhang promising yon, lalo pat kailangan din natin ngayon ng pera. Buti naman at nakahanap din na magkaka-interes sa lupang yon. Akala ko wala ng pag-asa ang lupang yon. Pwede tayong makipagpulong para pag-usapan ng mga papeles na kailangan nila sa atin. At kung ano din ang mga tamang proseso sa pagrenta nila sa ating lupa. Gusto ko lang siguraduhin na tamang desisyon nito, Asyong. Sana naman walang maging rason para umatras sila sa deal ng lupa. Nauunawaan kita. Pero matagal na yun, Linda. Wala nang kikik. At mas lalong malayo na tayo sa lugar na yun. Hindi na tayo masasaktan ng kahit sino man. Maraming pwede natin paglagyan ng pera. Magnegosyo tayo. O kaya, bumili tayo ng ibang lupa. Gusto ko yung naisip mo, pero hindi lang ikaw ang may good news. Ano yun, mahal? Buntis ako. Talaga ba? Buntis ka? Magiging tatay na ako? May baby ka na, Nay Linda? Oo, Boyet, magiging kuya ka na. Yay! Magiging kuya na ako! Ano kaya magiging pangalan niya? Gusto ko po baby girl eh. Ako, gusto ko baby boy para may junior na ako. Hindi ko pa nga nalalaman kung ano ang gender nito eh. Kayo talaga pinapangunahan nyo kaagad. Excited na ako sa paparating na baby mo, Nay Linda. Mabigat man ang sakit na pinagdaanan naming magpamilya sa kamay ng mga kikik. Mayroong sariling paraan ng Panginoon para takpan ito ng biyaya. Malaki man ang nawala sa aming pamilya, ay doble naman ang biyayang naging kapalit dahil hindi lang pera ang ibinigay niya sa amin. Kung hindi ay isang ganap na buong pamilya, matapos isilang ni Linda ang anak namin. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa pagdiriwang ng binyag ng bunso namin si Lily. Napaka-espesyal ang sandaling ito para sa aming pamilya. Totoo yan. Talagang pinagpala kami ng Diyos. At biniyayaan kami ng isa pang anak. Maraming salamat sa iyong pagdalo at pagsuporta. Ngayon, hindi lang namin tinatanggap si Lily sa aming pananampalataya, kundi pati na rin sa ating komunidad. Isang pangako na gagabayan namin siya at aalagaan upang siya ay lumaki na isang mabuting bata kagaya ng Kuya Boyet niya. Maraming salamat din pala sa mga gifts ninyo na inihandog sa aming munting prinsesa. Gusto naming magpasalamat sa aming pamilya at mga kaibigan na dumalo sa araw na ito. Maraming salamat po. Narito tayo para sa pamilya, mga kaibigan at mga bagong simula. Naway punuin ng pagmamahal at saya ang paglalakbay ni Lily. Hindi na ako makapaghintay na makita ang paglaki mo, baby Lily. Ngayon, magdiwang tayo kasama ang pagkain at tawanan. Meron tayong cake at syempre, ilang mga masasayang laro na nakaplano. Oh, mga bata, hali kayo. Kuya Boyet, ikaw yung bahala sa mga chikiting dito, ha? Kids, gusto niyo ba ng candy at bubble gum? Hali kayo. Sumunod kayo sa akin at maglalaro tayo. Inaamin ko na kung bibigyan man ako ng pagkakataon na pumili at baguhin ang nakaraan, ay pipiliin ko pa rin na bilhin ang lupang yon at danasin ang mga hagupit ng mga kikik. Dahil doon, mas tumatag ang samahan naming mag-asawa at doon din nabuo ang aming pamilya. Sa ngayon ay tanyag na ang lugar dahil sa malawak na taniman ng pinyan na ito sa kasalukuyan. Dinarayo man ito ng marami, ay pinili naming magpamilya ang tuluyan ng iwanan ang nasabing lugar. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento.